kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Nilinaw ng PNP Zamboanga na may 2 namatay, kabilang ang grade 8 student na shooter. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril dyan sa gusali ng Junior High School ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamamaril sa loob mismo ng paaralan kaninang umaga. 2 estudyante po ang nasawi, kabilang na po yung itinuturang shooter o yung suspect sa insidente, habang 6 na individual naman ang sugatan sa initial po na investigasyon. Agad namang humarap sa mamamahayag ang pamunuan ng naturang universidad na nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa nangyaring malagim na krimen. Kunin natin ang live report ng ating pong Net25 News correspondent. Mata natin dyan sa lungsod ng Zamboanga, si Eli Dumabok. Eli, buenas tardes. Yes, Alex, Ali, buenas tardes sa Pilipinas. Nabulabog nga ng itong isang universidad dito sa may Sabana Tumaga sa Zamboanga City kaninang umaga. Ito'y matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob mismo ng kanilang junior high school campus sa nabanggit na lugar. Sumugod yung mga magulang kaninang umaga, kasama na rin yung mga responding mga pulis at mga kagawad ng media. Pero hindi napayagang makapasok kaagad sa loob ng university campus ang mga magulang at mga kagawad ng media. Tanging ang mga investigador at mga authority lamang ang pinapapasok muna sa loobang bahagi ng universidad. Kanina nagpahayag na ng sa mga kagawad ng media si Colonel Fidel Portaliza Jr., ang City Director ng Zamboanga City Police Office, na dapat maging kalmado lang muna yung mga magulang dahil nawala na umano yung banta ng pamamaril sa loob ng school campus. Pero ganun pa man, yung mga magulang ay nagpumilit pa rin na makapasok sa loob para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak habang nasa loob ng school campus. Ilang sandali ay pinayagan namang makapasok ang mga magulang. At habang ang mga kagawad ng media ay naiwan muna sa labas, pero nag-update naman ang pamunuan ng Zamboanga City Police Office kaugnay sa naturang insidente. Pero kailangan makapanayam natin yung isa sa kinatawan ng Zamboanga City Police Office, kaya napayagan din tayo na mabigyan ng pagkakataon na makapanayam si Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez. At nagpahayag nga siya na mayroong 2 namatay sa naturang school campus. Kasama nga dito ang shooter na nasa grade 8 pupil. Namatay rin yung pinaka-classmate nito na anak ng isang prominenteng negosyante dito sa lungsod ng Zamboanga. Ngayong hapon ay inilitin kaagad ang shooter. Nataranta ang mga magulang nang marinig ang balitang may isang grade 8 student na nagwala at namaril na mga kaklase sa 4th floor ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa may sitio Sabana, Barangay Tumaga, Zamboanga City, 7:50 ng umaga nitong araw ng Martes, Agosto 18. Di makausap ng news team ang mga magulang na nagpupumilit na masundo agad ang kanilang mga anak habang tuloy-tuloy ang pasok ng mga ambulansya, police personnel at mga opisyal ng lungsod sa loob mismo ng university campus. Sa mismong main gate ng Ateneo, hinarap ni Colonel Fidel Portaliza Jr., Director ng Zamboanga City Police Office, ang mga kagawad ng media at sinabing naalis na ang bantang panganib sa loob ng university campus.
Zero threat na po tayo dito sa building ng Ateneo de Zamboanga, Tumaga Campus. At ngayon po ay magki-clearing na lang po tayo ng ilang mga areas dito sa pangyayari ng insidente. At yung mga nag-evacuate po na mga estudyante natin ay bibisitahin natin together with the school officers and mga medics po natin. Nilinaw ng PNP Zamboanga na may 2 namatay, kabilang ang grade 8 student na shooter na si Muhammad Nail Jalani. Napatay ni Jalani sa pamamaril ang classmate nitong si Patrick Dailanwi na anak ng isang prominenteng negosyante sa Zamboanga City. Create na rin po tayo ng incident command post, no, para at least doon mapag-usapan at maplanuhan kung ano pa yung mga dapat gawin. Pagpasok daw ni Jalani sa school, iniwan nito ang case ng dalang assault rifle sa ibabang bahagi ng hagdanan. Umakyat sa 4th floor sa room 404. Saka binaril si Patrick Dailanwi na naging dahilan sa pagkamatay ng bata. Pasigaw na bumaba sa 3rd floor ang shooter na si Muhammad Nail Jalani. Saka binaril umano ang sarili, kaya ito ay namatay din. Kinumpirma pa ng news team ang mga pangalan sa 6 na umano'y natamaan din sa kasagsagan ng kaguluhan na mabilis namang naisugod sa paggamutan. Kinabahala naman ang pamunuan ng university ang pangyayari. Hindi po namin ninanais na ito po ay hindi lang po maganap, no? Hindi po namin ninanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan, sa ating bayan. Iimbestigahan naman ng Zamboanga City Police Office para matukoy kung paano nakapasok si Jalani sa school campus na may dalang armas. Wala namang magulang ang nagpaunlak ng panayam sa news team. Sibak na sa pwesto bilang hepe ng custom police ang tatay ng shooter habang iniimbestigahan ng pamamaril. Alex, ngayong hapon ay ililibing kaagad ang itong namatay na shooter na si Jalani base sa kaugalian ng Islam. Yan ang update mula sa Zamboanga City, Ali and Alex. Eli, batid na ba ng PNP kung anong dahilan ng bakit niya binaril yung estudyante? Sa ngayon, Alex, wala pang ibinigay ang PNP na pinakadetalye kung ano ang ugat o nagtulak sa isang grade 8 student para gawin ang krimen sa loob ng nabanggit na universidad. Pero ang may mga kumakalat ngayon na tila dahil umano sa natanggap nilang award ay pinag-aawayan nila yon? Yes, Alex, no, yun ang isa sa tinitingnan namang anggulo ng otoridad dahil nung Sabado ay nakatanggap ng award itong estudyante at posibleng ito ang titingnan muna ngayon ng otoridad. Pero tinitingnan pa ang ibang mga CCTV footage na makukuha ng mga investigador sa loob mismo ng gusali ng junior high school ng nabanggit na universidad para magiging lead ng kanilang investigasyon. Pero sa madaling salita, ang puntirya ng bata ay hindi ang teacher, kundi yung kapwa niya estudyante. Yes, Alex, no, ang punteriya ng bata, yung estudyante, kasi yun ang una niyang hinahanap nung siya ay dumating sa area bago nga siya nagpaputok. Tinarget niya yung estudyante na kanyang classmate na naging dahilan naman sa kamatayan nito. Bukod sa 2 namatay, meron pa bang ulat na may nasugatan pa ba o nasa ospital ngayon? May mga naiulat na may mga nasaktan sa pangyayari nung magkagulo na Alex. Pero ilang sandali naman ay yung iba ay nakauwi naman at hindi naman talaga natagalan doon sa paggamutan. Pero isinailalim sila sa itong medical attention naman dahil sa mga trauma na kanilang sinapit habang nasa loob sila ng campus nung magpaputok nga itong nabanggit na shooter. At Eli, dahil sa ipinalabas na pahayag ng universidad na sila ay nalulungkot sa pangyayaring ito, may nabanggit na rin ba sila na paano nakalusot ito? Kumpleto ba sila ng gwardya? Dahil ito, isa tong pribadong paaralan, tiyak na maganda ang kanilang seguridad dyan.
Yes, Alex, kanina habang nasa gate tayo ay kinausap natin yung ilang mga gwardiya doon pero tumanggi na silang magpakuha ng video pero ang sabi nila yung mga sasakyan o yung mga four wheels, yung mga SUV na may sticker ay hindi na nila nga tinitingnan sa labas dahil yun ang kanilang agreement na yung mga sasakyan kailangan may sticker para makapasok kaagad at hindi na matagalan doon mismo sa pinaka-entrance ng university. At doon na mismo sa may lobby, yung sa may lobby mismo ng building, doon na nila ibababa yung kanilang mga pasahero, yung mga estudyante na kanilang ihahatid sa nabanggit na university campus. Ayun, pero pagpasok ng estudyante, hindi nila tinitingnan kung anong dala nila. Dahil akala siguro ng mga gwardya, mga libro, notebook lamang ang dala ng bata. Kanina, Alex, pagbaba di umano nitong estudyante, yung shooter, sa kabilang lugar ito pumasok at yung kanyang bag ay iniwan niya doon sa kinakabungad ng rampa ng building at sa tingin niya hindi siya makikita kaagad ng mga security dahil may mga security naman dito sa main lobby at sa tingin niya hindi siya makakita kaya doon niya idinaan yung kanyang bagahe saka binuksan yung kanyang dalang bag at inilabas nga yung kanyang armas at hinay-hinay nga siyang umakyat papunta doon sa room 404 na nasa 4th floor ng building. Pakilinaw lang, yung pinagbabaan niya ng gamit niya, ano ito, walang gwardya? Walang tao doon? Medyo nasa liblib siya, nasa gilid siya ng area. Doon niya binaba yung kanyang pinakabagahe ng gamit at sa tingin niya hindi siya masyadong mapapansin sa nasabing lugar. Ayun. Okay, dahil sa pangyayari dyan sa Ateneo, meron na bang anunsyo na may pasok ba sila bukas at patuloy pa rin ang operasyon na naturang paaralan? Ang hinihintay nila ngayon na Alex kung matapos itong gagawing investigasyon ng PNP at ng SOCO sa nabanggit na lugar, saka lamang sila maglalabas ng pahayag kung kailan magre-resume yung klase sa junior high school ng Ateneo de Zamboanga University Campus. Okay, panghuli, Eli, dahil bukod sa pahayag ng universidad, batid naman natin doon, tayo nag-aral rin tayo, meron tayong mga magulang, may mga grupo yan, yung Parent Teachers Association. Meron na bang pahayag dito mga magulang ng mga estudyante dyan sa naturang universidad? Sa ngayon, Alex, wala pang inilabas na pahayag yung Parents Teachers Association at tanging ang presidente lamang ng universidad ang nagpalabas ng statement kanina. Maliban doon ay wala nang iba pa tayong pahayag na mga narinig. Pero ang sabi ng pamunuan ng universidad, anumang oras ay magbibigay sila ng pahayag lalo na sa mga magulang para malaman ng mga magulang kung kailan magre-resume yung klase sa nabanggit na universidad. By the way, lokal na pamahalaan pala dyan, ano bang pahayag na nila? Wala akong narinig sa mayor dyan. Si mayor natin ay nasa official travel, Alex, no? Nasa labas ng bansa. At ang OIC ngayon ay si Zamboanga City Vice Mayor Mambeng Climaco. At nandoon naman sila kanina sa area at medyo short lang yung kanyang mga message at bilang support na rin doon sa school president at maging doon sa PNP na ang sabi nga ay tutulong nga sila para talaga malutas sa lalong madaling panahon itong nangyaring problema ngayon o suliranin sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. Okay, muchas gracias. Eli Dumabok, mata natin dyan po sa lungsod ng Zamboanga. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang
bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing, at yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, ay nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform at iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay
makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari dyan sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po. Kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Assalamualaikum.